Eto na mga idol, taob sa Game 1 ng kanilang laban ng Barangay Ginebra kontra sa Talk and Text sa score ng 104-88. 5 players na nakapagtala ng double digit sa TNT, 19 points kay Ronde Hollis Jefferson, habang 18 points kay Nambatak, 15 kay Eram, 14 kay Castro, 12 points naman kay RR Pugoy. Sa Ginebra naman, 23 points kay Brownlee, 14 kay Aguilar, 13 kay Ku, 12 kay Holt, habang 10 points naman si Maverick Ahanmisi. Parehong balanse ang starting unit both teams, sadyang inalat lang talaga ang second unit ng Barangay Ginebra kontra sa TNT. Isa pa sa dahilan ng pagkatalo ng Ginebra ay ang kanilang 3-point shooting na kung saan ay nakapagtala lamang sila ng 2 out of 21 mula sa 3-point area. Bukod pa doon ay kailangan ding i-improve ni RG Abarrientos ang kanyang defensive skills, lalo pat isang Jason Castro ang kanyang binabantayan. Malakas naman siya pagdating sa opensa, sadyang mapapansin lang natin sa laban kahapon ay talagang malambot ang kanyang depensa kay Castro. Well, let's see sa game 2 kung makakabawi kaya ang Ginebra. Talagang kinulang talaga itong Ginebra pagdating sa power forward. Samantala, present nga kahapon sa laban ng Talk and Text at Barangay Ginebra ang sharpshooter ng Gilas Pilipinas na si Jordan Heading. Kaya dahil dito ay nabigyan ng pagkakataon na ma-interview si Heading patungkol nga sa kung babalik pa ba ito sa PBA. Ayon kay Jordan Heading na sana'y makalaro siya sa oldest liga ng Pilipinas, pinag-uusapan naman umano ang pagbabalik nito sa PBA, ngunit hawak pa rin ng Terra Firma ang kanyang rights. So, Terra Firma pa rin ang magdidesisyon. Pero sinabi pa ni Heading na hindi pa niya alam kung kailan siya makakabalik, pero inaasa na umano niya sa kanyang agent ang lahat na kung ano ang kahihinatnan nito. So yun lang muna mga idol ang ating update sa araw na ito. Ano sa tingin ninyo ang dapat na adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone upang makabawi sa TNT sa kanilang game 2 ng kanilang laban? Well, pag-usapan natin yan sa ating comment section.